Bawal ang gender reveal dito sa India and pwede kang makulong kapag ginawa mo yun. So for today's vlog, isi-share ko yan sa inyo kung bakit. And ganito na lang yung ginawa namin dahil nga bawal. Kaya tara, samahan nyo ako for today's vlog. So ayan, nag-get ready muna ang atin nyo girl. Hilamos and everything. Ang gamit ko is ayan, as always, Beauty White Soap. Ayan yung kanilang bagong packaging. Kailangan ko na naman magbukas ng bago kasi tignan nyo, naghihingalo na yung aking sabon. Ayan yung aking ginagamit sa mukha and ito naman yung ginagamit ko sa katawan. So yes, mga ginagamit ko siya sa body and face. Nakaka-help siya malighten ang inyong mga pimple marks or yung skin, nakakaputi. Drying lang siya and medyo mamamalat kayo kasi merong micro-peeling pero gamitan nyo lang ng magandang moisturizer at saka serum. Pak na pak, go na. Tatalab na sa inyo yan. And syempre, consistency is the key, no? Sipag at syaga lang para may makita tayong effect. After ko magayos and everything, nandito pala yung aking best friend from the Philippines. Pinuntahan niya ako dito mga te, super duper thankful. Ayan, sinabak ko agad siya sa socializing. Kakarating lang niyan kagabi tapos nandito na ayan pinatikim ko ng chai tapos pinasabak ko nga sa socializing makipag-socialize sa mga kamag-anak ni Pavan. At ayan pinatikim ng chai or Indian tea. Though bago ang lahat ng to, i-share ko muna sa inyo kasi last week meron din kaming ginawang parang gathering. So yung aking mother-in-law in-invite niya yung kanyang relative sa kanyang side. Usually kasi may tradition na ginagawa dito to pray or celebrate yung pregnancy ng isang babae. Ang tawag doon is Valaika po yata. Nakalimutan ko yung exact term or yung pronunciation pero ayun. And kahit si Pavan ayaw niya na gawin yung pinaka-traditional na dasal-dasal and everything. So nag-gathering na lang kami like kainan lang, ganyan, like sayahan. Which is sobrang okay lang naman din sa family nila kasi para hindi rin ako ma-culture shock. Do akin, okay lang din naman kasi experience din yun. Mahilig kasi ako sa mga ganyan, mga new experiences kasi dami ko natututunan. Pero modern kasi yung pamilya ng asawa ko So anong experience? Ayan ang aming team ko, nagwawala. Gusto talaga niya makipaglaro sa mga tao. Like nagiging siya, overwhelmed. Super duper excited siya kapag may nakikita siya mga bagong tao. Ayan kinakagat pero yung lang, playful na kagat lang naman. Nag-cake cutting din kami. Ay, ang cake na yan is binake ng tita ni Pavan. Picture taking and chikahan. Ganun lang mga like small gathering lang talaga. May mga sweets and mga kung anek-anek na mga Indian snacks, yung mga pinagkakain namin dyan. Kung sa ibang family or like mga traditional na family, meron talaga silang mga ritual na ginagawa pero dito sa amin wala. Yung iba papahiran ka ng turmeric, tapos lalagyan ka ng red dot sa noo. May mga ganun-ganong eksena pero skip na yun sa aming family. After that, naglakad-lakad din kami sa clubhouse. Ayan, for the lakad ng buntit exercise. Kasi naman ang daming kinain ngayong araw and kasama rin namin yung mga relatives ni Pavan na maglakad-lakad. So after that, next weekend naman ang in-invite namin is yung mga relatives ni Pavan sa side ng father niya. Ayun sila, Pooja, Priyanka, Chacha, Boa. Basta kilala nyo na yun. Lagi naman sila nasa vlog ko. Kasi yung mga relatives ng mama ni Pavan or ng aking mother-in-law, bihira lang namin makita. Bumili rin sila ng mga decor. Ayan sila Manitasha, sila Pooja. Nag-decor sila dito sa bahay. Like pagkalabas ko ng bahay, ayan, ang ganda na, bongga. I mean, paglabas ko pala ng kwarto. Tapos ayan, meron din akong chai. Sobra din namin daming pagkain, mga dala nila. Tapos yung iba naman home cook ni Shirubhaya. And pinatikim ko na rin sa aking best friend. Kasi syempre, for the first time niyan matitikman. Na nag-iinarte pa, busog pa daw siya. Pero wala siya magagawa. Kailangan ipatikim natin lahat yan sa kanya. Ayan, nandito rin sila Pooja, like for the chikahan ng mga person. May mga games din kami nagagawin or like si Manitasha nag-organize lahat nun. So ipapakita ko din sa inyo. But ayun yung mga pagkain namin. May mga pika-pika, hamas, ganun. Basta ang dami, like nakakalula sa dami ng mga pagkain. Tapos pinapatikim ko lahat kay Ray. It's good, not spicy. It's not. And his expression is not so good. Lasang puto, di ba? Culture shock sa pagkain. Go girl, kaya mo yan. Ganyan din ako nung una. Syempre hindi pa sanay tayo sa mga spices. Ganun, iba yung lasa. But yeah, anyway, after that, ayan, gumawa na lang kami ng ritual. Like, ginanyan ako ng mama ni Pavan. Nilagyan ako ng parang tapal sa noo or, sa ulo. Duparta ang tawag dyan. Tapos ayun, bibigyan ka lang ng blessing. Ganun, tatouch lang yung ulo mo. Habang bibigyan ka nila ng gifts and everything. Ganun. Bibigyan ka ng sweets, pera, mga kung ano-ano. Basta mga pwede nilang maibigay sa'yo. Like, ang dami. Like, parang
pa-thank you din nila sa'yo na binigyan mo sila ng apo or another relative, na magsisilang ka ng bagong tao dito sa mundo. Mga ganong eksena, kaya nagbibigay sila ng gift sa'yo to honor your pregnancy, ganun. And dahil nga dito sa India, bawal mag-gender reveal. So, ganito na lang din yung ginawa namin. I-share ko sa inyo kung bakit bawal ang gender reveal or bakit bawal malaman yung gender dito sa India. So, hindi siya bawal dahil culture lang or tradition lang. Pinagbabawal talaga siya by law. So, pwede kang makulong dito sa India mga kung mag-gender reveal ka. And actually, nagpa-ultrasound din ako sa Japan nung pumunta kami ng Japan. Pero i-share ko na lang yun on other vlog ko ano nangyari. So, ang dahilan kung bakit bawal ang gender reveal dito, kasi legal po ang abortion dito. So, para maiwasan yung mga gender-based abortion or mga pagpapalaglag dahil lang ayaw nila yung gender, ginawa na lang nilang prohibited yung pag-alam ng gender. So, kapag pumunta ka dito sa mga ultrasound, sa mga clinic, ospital, may mga notes na doon na hindi ka pwedeng mag-video kapag nandun ka na sa loob or kapag ini-scan ka na kasi nga baka malaman yung gender. Dahil nga dito sa India, meron pa ring iilan or hindi nga lang siguro iilan, marami-rami pa rin ang nagpapalaglag, lalo na kung babae ang anak nila kasi nga iniisip nila magbabayad ng dowry, mas magastos kapag anak nila babae. So, mas preferred nila yung lalaki na anak. Lalo na yung mga very traditional pa na family or yung mga nakatira sa village, mas gusto talaga nila is lalaki na anak. And parang kultura na rin nila dito o tradition na rin nila dito na kapag yung lalaking anak, yun yung parang mag-aalaga sa kanilang mga parents paglaki. So parang mas maaasahan nila, yun yung nasa isip nila. So ang ending, ayan, kapag babae ang anak, pinapalaglag. Ay, ano daw yung pagsabi ko, paglaki ng parents, pag tumanda na yung parents, yung lalaki yung parang mag-aalaga sa parents. Basta may ganun silang pag-iisip or thinking. Yung ibang reason pa is kapag yung babae is pinakasal na sa ibang pamilya, yun parang hindi na din nila pamilya gayon. Yun yung new family ng babae, so parang hindi na kasama dun sa family nila. I know it doesn't make sense para sa iba. Kahit sa akin noon, hindi to nagme-make sense. Naiintindihan ko lang lahat ngayon dahil matagal na ako dito sa India. So lahat mga ganyan nilang tradition or kultura, ayan, naiintindihan ko na. So ito yung paraan ng kanilang government para maiwasan yung pag-a-abort dahil lang sa gender-based reason. And also, based on my research, sa China, nag-i-exist din to yung gantong law. So, ayun, very thankful sa kanilang government na may kahit papano ginagawa, 'di ba, para ma-prevent yung mga ganitong klaseng reasoning para magpa-abort ng baby. And naalala ko another reason pala kung bakit nagpapa-abort, yung lalo na sa mga upper middle class family, kapag meron silang mga business, mas preferred nila yung lalaki kasi yun nga yung magpapasahan ng kanilang mga business and everything. So, actually, hindi lang rin pala talaga siya sa very traditional or mga sa taong nakatira sa mga villages nangyayari. Kahit dito sa city, meron pa rin gumagawa nun, lalo na sa mga taong mayroong misogynistic na thinking na nasa isip nila, syempre, mas better ang lalaki kaysa sa babae. But yeah, super duper thankful ako na yung family ng aking asawa dito sa India is hindi ganon. Tanggap naman nila whatever comes. So, ang ginawa ni Manita siya ay nagpa-game siya, huhulaan ko anong magiging gender ng aking baby, ganun. So, naglaro din kami kung sino mas mabilis suot ng diaper. Like, wala lang talaga, katuwaan lang, ganun. Here you go. The tape is on the back side. You have to put it below your child and pray to God it doesn't pee then. And then you have to put in some powder, some talcum, and then you have to tape it properly, not so tight and not so loose. Otherwise you'll be cleaning even more. That's easy. Ta-da! It's the cleaning part that's difficult, yeah. So, ayan, for the competition, ang atin yung girl at ang aking asawa. Kung sino mas mabilis magsuot ng diaper to the point na parang binalibag ko na yung manika. Basta manalo lang. Pero wag kayo mag-alala, hindi ko naman gagawin sa anak ko yan. Siyempre, laruan lang yan. Tsaka gusto ko lang manalo. Ano ba? Done. Uy, Ang dali ko sabi. she did it better. And she's holding it nicely also. And then, meron kami isang laro na hindi ko malaman kung anong tawag, anong title. Basta parang ginilaro din namin to nung kasal eh. Nakalimutan ko ng title ng laro na to. Basta who's who yata. Who is more likely to be a strict parent? इन दोनों में से कौन ज्यादा strict parent बनेगा? Yeah. It's a mismatch. I think Pawan will be more strict with food.
will be a little I protected. think like in personality or manners, I would be strict, but for food maybe. Yeah. Yes. Who is most likely to get a tattoo of the baby's name? Yeah. Go. Yeah. Who is more likely to click 100 photos of the baby every day? Yeah. दोनों में से कौन ज़्यादा फोटो बच्चे की हर रोज खींचेगा? Who is more likely to sleep through the baby crying? बच्चे के रोते हुए सो रहा होगा। कौन बच्चे को देख के प्यार से दिन में 10 बार बोलेगा कि अरे And then, may mga iba-iba pa kaming superstition na parang trinay or nilaro kung mababa ba yung tiyan ko, babae o lalaki ba, kung yung cravings ko is matamis o maalat, babae o lalaki ba yung magiging anak ko. Basta yung mga gano'n-gano'n eksena, te. So, ayun, super duper saya na kahit hindi ko pa alam kung ano yung gender ng aming baby or hindi pa namin alam kung ano yung kakalabasan. Super duper happy kasi alam ko natanggap nila kahit ano. And then after that, ayan, nag-dinner pa kami. So, talagang busog na busog kapag nasa Indian family or gathering ka talaga. Like, sobrang dami pagkain, te. It's a Filipino cab. Yes. Filipino taxi. It's jeepney. Yes. And then si Ray, pinamigay niya yung mga pasalubong niya galing Pilipinas sa family ni Pavan. Mga ota, piyaya, mga chocolate, basta mga Filipino snacks, banana chips, tapos may mga bag pa, like ang bongga-bongga naman ang bestie ko dyan. Nag-cake cutting na din kami, which is yung cake na yan is si Pooja ang nag-bake. So diba, ang galing, ang talented ng ate mo, girl. Sobrang sarap ng cake na yan, like bet na bet ko talaga. Parang moist siya sa inside, hindi dry. Taray ni reviewer ka te. Naging food critic bigla no? Anyway, ayun lang naman. Thank you for watching. Follow us for more. Bye!